So before I continue, kung bago pa kayo sa channel natin, wag kayong mahiya na mag-subscribe kasi marami pa tayong mga videos na i-upload later, yung mga DIY projects natin at saka motovlogs natin. So, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please click the subscribe button below at saka i-ring nyo yung bell para pag may bagong video ako na may upload, ma-notify kayo. So, what's up guys? Mr. DIY Motovlog here. And this afternoon, sensya na medyo ginabi tayo. Hindi pa pala gabi. Hapon pa pala. Uh, I'll make a video tutorial kung paano mag-change ng sprocket. So, I have here the set. So, bumili kasi ako ng sprocket set. Ang original natin or yung stock sprocket ng XRM is 38 yung ngipin niya. So gusto ko siyang i-high speed. So bumili ako ng 36. Yan. So medyo maliit ito ng konti yung sa wheel sprocket. Tapos yung sa naman kasi yung nabili ko guys, siya, set na siya, sprocket, may kadena, tapos may engine sprocket din. So yung nabili ko sa set is 14 pa rin. So katulad pa rin ng stock ko na sprocket. Pero yung gusto ko, i-high speed ko talaga siya. So yung sa engine sprocket, medyo lakihan ko ng konti. So from 14, gagawin ko siyang 15. So 15 dito, 36 dito. So yan yung gagawin natin ngayon. At saka, yung kadena, gagawa din ako ng separate video tutorial kung paano magputol ng kadena. So in this video, makikita niyo kung paano ako mag-change ng sprockets, engine, at saka ng wheel sprocket. Shout out pala sa lahat ng mga mga vloggers, yung iba yung mga startup pa, at saka yung iba yung mga medyo matagal na, yung mga Pinoy vloggers, especially yung mga moto vloggers. Let's support them or suportahan natin yung isa't isa kasi alam naman natin na we are just doing our passion. So kung meron kayong gustong i-share na video, don't forget to use the hashtag support Pinoy Vloggers. Tapos, pwede rin, hashtag nyo na din yung Mr. DIY Motovlog para sa vlog natin. So, yan guys. So, to start with, yung gagawin ko, papakita ko sa inyo kung ano yung mga tools na kakailanganin. So, first, kasi sensya na maraming lamok. Dito kasi ako sa farm namin. So, first is yung, yung pangtanggal natin ng gulong. So, dito, pang counter ng, dito sa kabila ng gulong is 14. So, kailangan natin ng 14 mm na Y range. So, sa akin Y range. Yung iba T range yung ginagamit. So, akin Y yung available. Yung formang letter Y. So, 14 dito. Tapos, kailangan din natin ng adjustable range. So, later on, pangtanggal doon sa kabila na bolt. Tapos, ang 14 mm is magagamit din natin siya dito sa sprocket. So, yan, pangtanggal din yan ng sprocket. And then, dito naman sa engine sprocket, yung kakailangan natin is yung 10 mm. Ayan, ito. Yan, 10 mm. So, pantanggal yan dito. Ngayon. Tapos, kung nakikita nyo, open na siya. Kasi binaklas ko na siya. Ito yung takip. So, yung bolt dito, yung sa stock talaga, yung hindi pa minodify, 8 mm to ang size. So, nagkataon na sa aking Y range, meron din akong 8 mm. So, ito yung ginamit ko pang tanggal ng takip dito. So, to start with, yung gagawin natin is, tanggalin natin yung kadena. Ay, hindi pala. Luluwagan muna natin yung mga bolt, yung mga nut sa sprockets dito at saka dito. Pero, take note, kailangan natin na i-shift into first gear. Kasi kung naka-neutral siya, ganon, freewheeling yan. So hindi natin siya hindi natin ma-open yung nut, especially kung medyo matigas siya or medyo mahigpit yung pagkakahigpit diyan. So kailangan natin i-first gear para mag-lock yung gulong. Tapos luluwagan natin muna yung mga nut. Tapos para sa next na
nut, ipa-atras nyo lang yung gulong. Yan, so atras ulit para sa next. Yan. So niluwagan ko na to kasi kanina. So medyo maluwag na yung maluwag na yung ibang nuts. Yan, so maluwag na siya. Dito naman sa engine sprocket, kailangan natin yung 10 mm. Yan. So luluwagan din natin yung bolt dito. Yan, medyo maluwag na siya. Kaya ko nang pihitin sa kamay ko. Tapos, yung next step is, pwede na nating in-neutral pala yung motor balik. Yan. So, freewheeling na siya. Tatanggalin natin yung kadena. So, yung kadena guys, meron siya ditong lock. Kung makikita nyo dito, meron siyang lock. So, kailangan natin ng pliers pang tanggal dyan. Yun. Tanggalin na natin to. Yan. So, ito na yung pull out natin na kadena. Yung nabili ko guys, yung set nito, this is only 600 plus pesos. So, chrome na siya. Alam ko hindi naman to talaga mamahalin, pero okay na to. Okay na to. Matagal na nating magagamit to. Tapos, etong binili ko na 15, kasi yung sa set nga sinabi ko kanina, 14 yung engine sprocket. Bumili ako ng separate, yung engine sprocket na talaga na 15. This is around 60 pesos something. So, 60 plus, etong set na to is mga 600 plus. So, mura lang siya. Yan. So, para matanggal natin tong sprocket, kailangan muna natin tanggalin yung gulong. So, yung ginagawa ko dito, kasi, if na-notice nyo, meron akong improvised na mudguard. So, medyo mahirap pihitin itong, medyo mahirap pihitin to dito sa loob. Yung nut. So, ginagawa ko, nilalak ko yung adjustable range dito. Yan, nilalak ko siya. Tapos, sa kabila ako nagka-counter. Dito. Yan. So, natanggal ko na yung nut sa gulong. Tapos, etong ihi. Yan. So, tanggal na din. Yan. So, yung mga washer ko. So, merong maraming paraan. Maraming paraan ito guys na pagtanggal ng sprocket. So, yung sa akin, I'd prefer na hindi ko na siya i-remove yung gulong. Kasi pwede rin naman tanggalin talaga yung gulong at ilapat dito sa lupa. Pero, pwede rin siya na ganito lang. So, ako I'd prefer kasi mas madali. Tapos gagabihin pa ako pag hindi ko ito minamadali. So, ganito lang. So, ito na yung pull out natin ng sprocket. Yan kung makikita nyo, number 38. So, 38 yung ngipin niya. Papalitan natin siya ng 36. Yan. So, meron siyang iba't ibang marami siyang butas. So, yung pipiliin natin is yung pinakamaliit na butas para mag-fit talaga siya sa bolt. Yan. Okay. Tapos, isasauli na natin yung nut. Kahigpitan. So, next step is tatanggalin natin yung sprocket, yung engine sprocket.
So, kung baka hindi masyadong klaro sa camera, yung ito yung lock. So, ito yung lock ng engine sprocket. Meron siyang mga groove. So, pag nag-fit na siya, pwede niya nang malak yung sprocket. Tapos, tsaka nalagyan ng nut, ng bolt pala. Kasi yan, meron siyang groove dyan. Tapos, pihitin nyo siya para malak siya. Yan. So, ganun siya. Pag napihit na siya, hindi na siya maano. Yan, makikita nyo yan guys pag bubuksan nyo yung nyo, engine sprocket nyo. So, yan. Ito na yung pull out natin na sprocket. So, hindi na masyadong mabasa. Marami kasing dumi. So, yung ilalagay natin is yung 15T na engine sprocket. Yan. Tapos, ibabalik natin yung lock. Yan. Tapos, babalik yung mga bolt. Yan guys, so hindi pa natin siya masyadong mahigpitan kung hindi pa nakalagay yung kadena. So, yan. So, makikita nyo, 15 na yung dito, yung engine sprocket. Tapos, so yung sa wheel sprocket ko is 36 na. So, ngayon, next step natin is isasaulin na natin yung gulong. Babalik na natin kung paano natin siya tinanggal kanina. Para ma-measure natin yung kadena na kakailanganin. Nilawagan ko siya kasi gusto kong isagad talaga siya na maabante yung adjuster niya dito sa Yan guys, so baka nagtataka kayo kung bakit ko siya sinagad dito. So the reason why is, syempre, trial ko lang to na 15, pero I'm planning talaga na ibabalik ko siya sa 14. So yung ilalagay ko talaga dito sa engine sprocket is ito. Pero testing ko lang siya na 15 dito at saka 36 dito. Para pag ililagay ko na tong 14, mas liliit siya, may clearance pa ako na mag-adjust ng kadena. So that's the reason why. Tapos as what we did kanina, nilala ko lang to dito. Tapos dito ako magka-counter sa kabila. So yan, naibalik ko na yung gulong. So next step naman is itong bagong kadena natin. Yung ilalagay ko na. Yan, so makikita nyo guys, merong sobra. So yan guys, so makikita nyo, sobra yung kadena. Masyado siyang mahaba. Yan. Okay. So yan. Masyado siyang mahaba. So kailangan natin siyang putulan. Yan. So yan guys, tapos na ang kadena.
Ah, sasauli na natin siya. So, ito yung pin. Yan. Maraming lamok. So yan guys, tapos na nating isauli yung kadena. If you can see, puro na bago. So yung ating engine sprocket is bago na. So this is 15. 15 yung ngipin, tapos ito 36, tapos bago na din yung kadena natin stainless. So, try natin later on. Hindi naman later. Later on, yung top speed. Kasi hinay speed ko na to. So, I'm pretty sure na yung arangkada niya pag may sa mga uphill is medyo mababawasan na. Pero yung top speed niya sa plane at saka sa downhill, I'm pretty sure na madadagdagan talaga. Kasi hindi na masyadong malakas yung RPM pero kaya niya nang mabilis na takbo. Pero kailangan talaga ng buwelo. So yan guys, I'll make a separate video kung paano magputol ng kadena at mag-adjust. Kasi hindi ko na dinetalye ito. Pero yung nakikita nyo kanina kung paano ako mag-change ng sprocket dito at saka dito, pwede na talagang gawin yun sa bahay nyo. So yan guys, kung nagustuhan nyo tong video na to, don't forget to subscribe and ring the bell para ma-notify kayo kung may bagong video tayong i-upload. At saka like nyo din yung video at saka kung sa tingin nyo makakatulong ito sa iba, pwede na naman i-share. So last step nito is hihigpitan na natin yung mga nut at saka bolt. Kasi kanina hindi natin siya mahigpitan kasi naka-freewheeling. So ngayon, yung gagawin natin para mahigpitan natin siya is lalagyan ko siya ng kahit anong bagay dito na mag-obstruct sa ikot ng gulong. So in my case, martilyo. So lalagyan ko siya ng martilyo dito sa baba. Or pwede rin dito para mag-counter lang sa ikot ng gulong. Yan. So may martilyo na siya para pag pihit ko ng ganon, hindi na siya go backwards yung gulong. Tapos that's the time na hihigpitan ko na yung mga bolt at saka yung nut. Yan. So mahigpit na siya. Tapos yung kadena natin, parang okay naman yung niya, higpit niya. So yan, testing na lang natin later kung testing natin later on. Later on pala, hindi later. Later on, kung makabiyahe tayo ng long distance ulit, tsaka sa highway, yung top speed na magagawa niya. Considering na hindi ko tinanggal yung flarings. So yung pakpak nandyan pa rin. Yung sprocket lang yung binago natin. So yan guys, thank you so much for watching and isasauli ko na tong engine sprocket cover dito. So see you next motovlog. Mr. DIY Motovlog signing off.